Hello guys! For today, ang gagawin po natin ay gagawa po tayo lalagay po tayo ng outlet dito. Yan, dyan, sa may ilalim po nito. Tapos dito din po sa ilalim. Outlet din po doon. Tapos outlet din po dito. Yan, dyan. So, yan po lahat yung gagawin po natin. Samahan niyo po ako. Tara ho! Okay, bago tayo mag-start, tanggalin muna natin yung mga gamit para malinis. At ito na yung ating Lumix wire na number 2.00mm. Yan, ito po na magpapalagay po yung ating customer ng extension at i-fix na natin. Kaya ito po yung paraan na naisip natin para po yung mga ilalagay man, standard pa rin. At tandaan po natin, dapat po ang customer ang masusunod kung ano po yung kanyang request. At ang mahalaga po alam natin yung standard ng wires at yung power outlet na ilalagay po natin dito. Ayan, ina-assemble ko na po itong ating power outlet, no? Madali lang naman pong assemblein ito. Ayan. Dalawa po yung ni-request ng ating customer para po meron siyang dalawang extension cord. Yan, yung ginamit talaga natin dito, Lumix wire, para malinis ang tingnan. Hindi na po tayo gumamit ng molding kasi ito po yung existing na meron po dito. Kaya ito po yung ginamit natin. Ayan po. Yan, install na natin yung Anko box. Hindi na natin sinundan yung standard, no, na taas ng outlet kasi ito po yung request ng ating customer na nasa baba na lang. Ayan, para yung mga isasaksak lang naman dito, mga ano lang naman mga AVR na maliliit para sa computer. Tsaka mga ilang ano lang naman, no, mga mabababang unit lang naman po. Hindi naman tumatakbo ng mga 10,000 watts ganun. Mga nasa 30 watts lang, 60 watts lang, mga ganun. Ayan po. Ito po yung kagandahan dito, no, kapag ka meron kang existing na mga wires, hindi na gagastos, no, yung ating mga customer dahil meron na sila at standard naman ito. Ito na lang po yung gagamitin natin para po mas more on makatipid din po sila. Tsaka yun din po, nakadepende rin naman kung ano yung gusto ng customer po natin. Kaya ito po, ginagawa po natin, standard naman po ito. Ito po, no, yung ginagawa po natin, dinidikit natin yung Lumix wire. Basta't po maganda yung pagkakapintura, tsaka matibay po, no, yung pagkakakapit ng ating Lumix wire. Siguraduhin po natin na talagang kapit na kapit. Ano naman po, no, meron ako mga ilang ginawa ganito, mga 3 years, 4 years, 5 years, hindi naman natatanggal. Kaya okay pa rin. Ako talaga ginagamit ako ng level para pantay na pantay talaga. Better pa rin po kasi talaga na nagle-level po tayo para magandang tingnan. Hindi po nakukubit, no. Ayan. Tapos dito tayo kukuha ng supply kasi nandito yung pinaka main source ng kuryente. Tapos ito, gagamitin natin mamaya ito. Yan, tanggalin muna natin. Siguraduhin natin, no, kasi may power supply, no. Merong supply kaya tinate ko na muna. Dahil ginagamit po yung kuryente kaya ganito po yung ginawa natin. Ingat-ingat po tayo sa pagtatrabaho dahil po alam nyo naman na ang kuryente ay hindi nagbibiro. Ayun, ito po, no, yung Anko box natin, ilalagay na natin. Tapos ito yung tamang connection. Yan, ito po yung tama, ganyan yung sundan natin para hindi nag-iinit yung outlet natin. Yan, okay na. Lagay ulit natin, tapos ibuban, tapos duktong na natin. Lagi po natin tatandaan yung pag-iingat sa paglagay nito dahil may kuryente po ito. Okay lang naman daw sa customer kung merong duktong na ganito, no? Basta't mahalaga may power supply. Tapos pipinturahan na lang natin mamaya yun. Yan, check na natin. Ayun, okay. Yun, may supply na. Okay, so doon naman tayo sa isa. Ito, 110, 220. Ang gusto ng customer dito, gawin na natin 220 volts. Kaya ang gagawin natin, titrace natin yung 110 tsaka yung 220. Tapos ang gagawin na lang natin siyang 220 dahil wala naman po silang appliances na 110, no. Ito, mini ref lang naman yung ilalagay dito kaya hindi naman po kailangan talaga ng heavy wire, no.
Yan, sabi nung customer natin kung pwede lagyan ng mail plug para kapag ka daw gusto tanggalin, matatanggal. Kaya ulit susundan natin yung request ng ating customer. Yan. Pero yung gagamitin ko dito, yung mataas na amps naman, no? Yung Omni na mail plug. 10 amps po yung ating mail plug. Standard pa rin naman po yung wires na gamit natin dito. Ayan. Lagay na lang natin dito, no? Ang mahalaga maging fit, no, yung ating wire dito sa mail plug. Ayan. Disassembly naman to, no? Kagandahan kasi dito, nagtutupi-tupi yung ano natin yung saksakan natin dito. Safe ba to? Yes, safe naman po. Kasi standard naman po na wire yung ginamit natin dito at saka yung plug. No, okay pa rin. Yan, iabang na natin po yung ating outlet dito. Iba talaga kapag meron ka mga gamit, no, mapapabilis talaga yung trabaho mo. Yan, pantayin natin. Dapat lagi nating sinisigurado na pantay, no, kasi wag tayo magbase sa tingin natin. Minsan bias tayo, baka mamaya kumubit. Okay? So, ayan. Ito medyo madali na lang naman po ito, basic na lang po ito, no. Kasi nag-i-install na lang po tayo, nag-connect na lang tayo. Ayan. Medyo old type yung ating outlet kasi yung outlet na ito existing na. Kaya ginamit natin. Yan, sinigurado ko talaga na pinantay natin dito. Okay. So, okay na to. Check natin. Ayun, ayos. Okay. So, lagyan na natin yung ating mini ref. At ayan po, dito na po nagtatapos ang ating video. Don't forget to like, share, subscribe, hit nyo na rin po notification bell para lagi po ay updated sa aking mga video. May God bless you all.